Kinagat ng aso. Sa pagkakataong ito, gusto nating makita na talagang matanggal ng tandok na ito yung rabies na dala ng kagat ng aso. Diba? Mas maganda yung nakikita natin mga katropa na matatanggal yung rabies sa katawan po natin. Kaya subukan natin ang tandok mga katropa. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Alam nyo ba mga ka-horror na isa sa kakaibang gamit na naging bahagi na ng ating tradisyon at paniniwala ay ang tinatawag na tandok. Sa literal na kahulugan, ito ay sungay ng kalabaw o baka na pinapakinabangan ng mga albularyo at antingero bilang sisidlan ng mga langis, abo, ugat, dahon at iba pang sangkap na ginagamit sa panggagamot at sa mga ritual. Ngunit higit pa sa pagiging simpleng sisidlan, ang tandok ay naging simbolo na rin ng kapangyarihan at proteksyon, kaya't itinuturing itong isa sa mga uri ng agimat. Noong panahon ng ating mga ninuno, ang tandok ay pinaniniwala ang may kakayahang magdala ng lunas at kaligtasan. Karaniwang ginagamit ito upang ipahid ang langis o gamot na nasa loob nito sa sugat o sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Mayroon ding mga albularyo na naglalagay ng mga orasyon sa loob ng tandok. Itinatago sa maliit na papel at pinaniniwala ang nagiging mas mabisa kapag pinagsama ang dasal at mga nilalaman ng kalikasan. Dahil dito, maraming tao ang tumitingin sa tandok bilang higit pa sa gamit, kundi isang banal na kasangkapan na maaaring magbigay ng proteksyon laban sa mga sakit at kapahamakan. Bukod sa gamit sa panggagamot mga ka-horror, ang tandok ay kilala ring pangontra. May paniniwala na kapag dala mo ang tandok, hindi ka basta malalapitan ng masasamang espiritu, aswang o mga nilalang na nanggugulo sa gabi. Para sa iba, nagsisilbi itong panangga laban sa malas at kapahamakan. May mga kwento pa noong unang panahon, ang mga mandirigma ay nagdadala ng tandok upang hindi sila madaling tamaan ng bala o sibat. Bagamat hindi pa napapatunayan ang ganitong mga alamat, ipinapakita lamang nito kung gaano kalalim ang paniniwala ng ating mga ninuno sa kakayahan ng tandok. Sa ilang bahagi ng bansa mga ka-horror, ginagamit din ang tandok bilang sisidla ng mga langis na pampalakas at pampaswerte. May mga albularyo na naglalagay ng tinatawag na espiritu sa tandok, kaya nagiging tila buhay ito at nagbibigay ng dagdag na proteksyon sa sinong mang nagtatangan. May iba naman na itinuturing itong mahalagang bagay na dapat laging dala, lalo na kapag papunta sa mga liblib na lugar. Para sa kanila, ang tandok ay hindi lang gamit kundi gabay na nagbibigay ng tapang at kapanatagan ng loob. Ngunit mga ka-horror, bagamat malakas ang paniniwala sa tandok at sa bisa nito, mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng bagay ay dapat iasa rito, lalo na pagdating sa seryosong karamdaman. May mga pagkakataon noon na ang tandok ay inaalok bilang panggamot sa kagat ng aso. Pero napatunayan na ang ganitong pamamaraan ay mapanganib dahil hindi nito kayang gamutin ang rabies at tetano. Marami na rin ang naitalang namatay dahil sa maling akala na sapat na ang tandok bilang lunas. Kaya dapat ay maging maingat at alalahanin na ang tandok ay bahagi ng ating kultura at paniniwala. Ngunit kapag kaligtasan na ang usapan, kinakailangan pa rin ng tamang lunas at gamot. Ang tandok mga ka-horror ay isang malinaw na patunay ng yaman ng ating kultura at ng pananalig ng ating mga ninuno sa kapangyarihan ng kalikasan at dasal. Ito ay simbolo ng proteksyon, lakas at tapang. Ngunit sa ating panahon, ang tunay na karunungan ay ang marunong gumalang sa nakaraan, ngunit hindi nakakalimot na gumamit ng kaalaman ng kasalukuyan. Ang tandok ay dapat manatili bilang bahagi ng ating tradisyon, hindi lamang bilang gamit, kundi bilang paalala ng ating malalim na pananampalataya at paniniwala. Sa huli mga ka-horror, ang aral na aking ibinahagi ay simple lamang. Igalang natin ang ating kultura,
pahalagahan natin ang ating mga paniniwala. Ngunit higit sa lahat, gamitin natin ang ating kaalaman para manatiling ligtas, malusog at buhay. Ang tandok ay simbolo ng ating nakaraan at gabay ng ating mga ninuno. At palagi nating tatandaan mga ka-horror, na sa ating mga kamay pa rin ang pagpili ng tamang hakbang para sa ating kaligtasan at sa ating kinabukasan. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.